morning mga ka-partner. Latest update natin. 94 days na yung palay natin. Dahil sa bagyong Goring, medyo tinamaan ng konti. Natumba. Medyo malalaki yung bunga ng palay natin, mahaba RC160 po yan Sobrang bigat ng palay na tumba pero ganun pa man, maganda ang palay natin. Okay, ikutan natin. Ang ganda roon, hanggang may malapit sa may kubo. Halos litaw na yung bunga niya. Ito kasing banda portion na to, nahuli to ewan ko lang, nagtataka ako ba't huling lumabas yung palay niya. Sa analysis ko, nakaka ako sa sobrang healthy ng palay natin at mahaba yung nilabas niyang bunga dahil na delay compared sa parting round sa may dulo. Halos dilaw na yung bunga ng palay. Ikutan natin. Sa totoo lang, ngayon ko lang nakitang naging maganda tong palay na to dahil nga walang damo, konti lang ang damo. Tapos sabog to sabog walang tubig sa sabog na walang tubig kasi karamihan tinatamaan ng damo pag hindi ka marunong So nung una nag-worry ako, sabog tanim na walang tubig, baka ako tamaan ng maraming damo. May solution din pala sa pagdating sa ganun, kasi nga habang maliit pa rin palay natin, nalagaan natin ng pampatay ng damo. Yun lang ang solusyon dyan. Actually, machete, lang ginamit namin dito machete, advance. Yun lang, dalawa lang. Machete, advance lang. Habang maliit pa, agapan kasi pag malaki na, wala na mahal lang gamot. Mahal na yung gamot sa damo. Kagaya ng Frontier, 1 liter, 1.5. Samantalang yung advance natin, nasa 800 lang Diba? Malaging katipiran. So, yun lang solution doon. Alagaan mo lang sa Huwag kayong magkampante na isang sprayan lang. Hanggat may nakikita kayong damo, spray nyo. Kasi yung palay, hindi naman gaano masasaktan sa sa spray, sa herbicide Ito pala ito video yung gas lang nito magkano lang isipin mo na lang gumamit kami ng diesel dito, hindi ako nagkakamali 10 liters lang ata Nung simula na magpatubig kami, biglang umulan. So pinahinto namin. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. So 10 liters lang. So actually, dati-rati pag nagpatubig kami rito, Diyos ko po, kahit 200 liters, uubusin ngayon, laging nasa right timing. Swerte kasi problema lang kasi sa pag-aalaga ng palay, yung diesel mahal masyado. Ito tinamaan din ng hangin Salsal ito, bagyong Goring. Pero at least konti lang ang konti lang ang tinamaan. Sana wala nang bagyong yung may hangin na malakas kasi tumba to Yan lang ang problema sa pagsasaka ng palay. Pag tinamaan ka ng bagyo,
wala na, yari ka na. Sigurado yung production mo apektado. Kaya sa ganitong panahon, swerte rin. Sana to magtuloy-tuloy na. Siguro after 1 week, nakikita mo na to, labas ano na to, halos yellow na yung bunga ng palay. Tingnan natin yung portion ng bunga dito. Yung bunga niya compared sa banda roon, medyo mas malaki ron, healthy. Putan natin. Ito medyo hindi ganun kalaki yung bunga niya. Kumpara sa may parting doon, yung unang tinignan natin, malalaki yung bunga. Yun, siguro dahil yung pababang tubig doon, siguro lahat ng sustansya doon bumagsak pag umuulan. Diba? So, makikita ng sabog tanim na to yun na konti lang ang damo. Dito panalo kami. Panalo kami dito. Lalo na ngayon, ang bentahan ng palay may 20 pesos per kilo. So ano ngayon? Anong date ngayon? September 1 tayo ngayon. So bago dumating imported rice, bago mabagsak ang presyo ng palay, nakapag-harvest na kami. So swerte pa rin, timing pa rin. Wala mahirap sa pagsasaka. Maganda nga ang palay mo, inabot ka naman ng bagsak presyo, wala rin. Diba? Ito ang pag-harvest natin, pare-parehong masaya pag ganito. 160. Ito po yung pangalawang masarap na bigas dito sa Pilipinas. Una yung 218 na dinurado. Pangalawa 160. Dito sa Pilipinas, mga special rice ito. Ito yung sinasabi kong naunang lumabas ang palay niya. Dito palay ko patanda na yung palay dito . So anong analysis natin? Bakit maagang tumanda to? Tandaan na . Ay, 1 linggo lang pwede nangyari ba yung banda rito, kasi hindi pwede, kailangan sabay-sabay . Diba? Bakit ganon? Dahil mas moisturizer man nandaron, ito dahil hindi ganun kaganda yung palay, naglabas kagad ng ng bunga . So ito po yung palay natin. So kung makikita natin, konti lang ang damo talaga. So kahit paano, kikita naman tayo rito. So next update natin siguro na to, magulang na to, matanda, dati nang i-harvest after 1 week. Ito nabakante ito, hindi benintam ng palay ito kasi ito tawag doon, magastos sa tubig, hindi kakayanin.
Sa malamang by October ito sisimulan na namin tamnan ng mais. October. Ito 1 and 3/4 hectare din to. By October pwede na to. Para di magastos sa patubig. Kasi ito pag tinamnan ng November ito, December pa lang tapatubig na eh. Ay, madaling matuyo. Okay mga ka-partner, see you next update. Malamang next week. Kasi nga monitor natin to kung anong latest ng palay natin. Sana yung presyo dito mas maganda. Okay, bye bye.